Sa unang liwanag ng umaga, habang ang mga ibon sa Quezon City ay unti-unting gumigising sa pagtilaw, nakaupo si Luz Viminda sa lumang mesa ng kaniyang kusina. Ang tasa ng kapeng barako sa kaniyang kamay ay matagal nang lumamig, ngunit hindi pa rin niya ito inilalapit sa labi. Sa labas, mahinang umuulan, at ang bawat patak sa bubong ay tila paalala ng mga alaala na matagal na niyang nilibing. Sa ibabaw ng mesa, may isang sober, kupas na at bahagyang nabasa sa gilid, na tila humihinga sa katahimikan ng silid. Hindi na niya matandaan kung kailan dumating ang sulat. Ang alam lamang niya, hindi niya ito magawang buksan. Sapagkat may mga lihim na mas nakakatakot kapag nalaman, kaysa sa mga lihim na hindi kailanman isiniwalat. Sa bawat paghinga ni Luz Viminda, may halong kaba, may halong pagsisisi. Parang ang hangin sa paligid ay may laman, mga tanong, mga sagot, at mga alaala na ayaw nang maghintay. Tahimik ang bahay, ngunit ang isip niya ay maingay. Naririnig niya ang tunog ng lumang orasan sa pader. Tik-tak, tik-tak, tila humahabo sa puso niyang ayaw tumigil. Ang mga mata niya ay nakatuon sa isang pader kung saan nakasabik pa rin ang lumang litreto nila ni Benji, ang asawang halos 3 dekada na niyang kasama. Sa litreto, pareho silang nakangiti. Hawak ang isa't isa, tila walang puwang para sa lungkot o pagtataksil. Ngunit sa totoo, minsan ang pinakamalalakas na ngiti ay nabubuo sa gitna ng pinakamalalalim na sugat. Mula sa labas, dumaan ang isang tricycle at sa maikling tunog ng makina, napabalik si Luz Viminda sa kasalukuyan. Napatingin siya sa pinto na parang inaasahang may darating, bagamat alam niyang wala. Ilang taon na mula nang maging malamig ang pagitan nila ni Benji. Hindi na niya maalala kung kailan huling nakausap sila ng hindi nagtatalo. Ngunit sa kabila ng lahat, sa mga gabing malungkot at umagang tahimik, siya pa rin ang laman ng bawat panalangin ni Luz Viminda. Bakit ganito? Mahinang bulong niya, halos hindi naririnig ng sarili. Bakit parang mas masakit ang hindi mo alam kaysa sa katotohanan? Ang ulan ay lumakas. Ang amoy ng basang lupa ay pumasok sa loob ng bahay, sumama sa singaw ng kap at sa alaala ng mga gabing may halakhakan. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal, ang mga buloklak sa simbahan, ang puting belo, ang mga pangakong binitiwan sa harap ng Diyos. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang lumang singsing sa kaniyang daliri, napansin niyang kumupas na ang kinang. Kagaya ng pagmamahal na minsang nagningning ngunit ngayon ay natatakpan ng alikabok ng mga lihim. Bigla niyang narinig ang mahinang kaluskos mula sa silid sa likuran. Napatigil siya. Nakiramdam. Walang tao dapat doon. Siya lang mag-isa sa bahay. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang mga paay halos hindi marinig sa sahig na kahoy. Binuksan niya ang pinto ng silid at doon, wala. Maliban sa isang lumang bowl sa sulok. Ang perehong bowl na sinabi ni Benji noon na huwag niyang kailanman bubuksan. Ang ilaw sa kisem ay kumikislap-kislap, tila sumasabay sa tibok ng puso niya. Nilapitan niya ang bowl. Ang kamay niya ay nanginginig habang dinadampian ang kalawangin nitong kandado. Sa ibabaw nito, may manipis na alikabok at isang piraso ng pepel na tila bagong lagay lang. Pinulot niya ito. Isang maliit na resibo mula sa isang photo studio sa Cubao. Petsado ng higit 2 dekada na ang nakalipas. Sa likod, may nakasulat sa ballpen na halos kupas na, para kay L. Naramdaman ni Luz Viminda ang biglang lamig sa kaniyang batok. Sino ang L? Siya ba iyon o may iba pang L sa buhay ni Benji? Ang utok niya ay naglaro ng mga imehe, isang batang babae, isang nakatagong larawan, isang lihim na hindi kailanman naibulgar. Muling umulan. Mas malakas ngayon. Ang mga patok ay parang musika ng nakaraan na ayaw tumigil. Sa bawat hampas ng ulan sa bubong, may kasabay na tanong na bumubulong sa kanyang isip. Ano ang itinatago niya? At bakit sa lahat ng tao nilang magkasama, ngayon lang niya ito nararamdaman? Tumalikod siya sa silid, bitbit ang resibo, at muling naupo sa mesa. Tinitigan niya ang sobra. Maaaring ito na ang pagkakataong hinintay na katotohanan upang lumabas. Ngunit kaya ba niyang tanggapin ang laman nito? Kaya ba niyang yakapin ang bigat ng mga salitang matagal nang naghintay?
Sa labas, naririnig pa rin ang mga kulog. Ang langit ay tila umiyak kasabay niya. Sa loob ng bahay, tanging tunog ng ulan at tiktak ng orasan ang saksi sa kanyang pag-aalinlangan. Pinikit niya ang mga meta at sa gitnang katahimikan, narinig niya ang sariling tinig, mahina, halos pabulong. Ang saya pala, minsan kay bilis mawala. Sa sandaling iyon, himing na siya ng malalim. Hawak ang sober. Tinitigan niyang muli ang pangalan sa ibabaw. Ang sulat kamay ni Benji, tamilyar at masakit. At sa likod ng lahat ng tanong, may isang pakiramdam na hindi niya may paliwanag. Parang alam na niya ang sagot, ngunit ayaw pa niyang marinig. Bago tuluyang matapos ang umagang iyon, bumagsak ang isang malakas na kulog. Napapitlag siya. Sa sandaling iyon, nadama niya na ang katahimikan ng bahay ay hindi na katahimikan kundi babala. Parang may kaluluwang nagmamasid, naghihinte, at nagbubulong. Simula pa lang ito. At ikaw, kung ikaw si Luz Viminda, bubuksan mo ba ang sulat? O hahayaan mong manatili ang sikreto, kahit alam mong iyon ang maaaring sumira sa kaligayahan mo? Ilagay sa mga komento sa ibaba kung ano ang gagawin mo. Lumipas ang maghapon na parang isang mahabang buntong hininga. Si Luz Viminda ay nakatingin lamang sa bintana, habang pinagmamasdan ang paglipas ng ulan. Sa bawat patak na bumabagsak sa salamin, parang binubura ng langit ang mga bakas ng nakaraan. Ngunit sa kanyang dibdib, mas lalong luminaw ang isang bagay. Ang katahimikan ng umaga ay hindi lamang katahimikan. Ito'y paalala na may hindi pa tapos, may kwento pang dapat harapin. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ang mga sinag ng araw ay pumapasok sa pagitan ng kurtinang kupas, nagbibigay ng kulay sa alikabok na sumasayaw sa hangin. Mula sa labas, naririnig ang mga batang naglalaro, ang tahol ng aso, at ang amoy ng bagong lutong pandesal. Ngunit sa loob ng bahay, tila ibang panahon ang umiiral. Isang oras na walang pangalan, nakabitin sa pagitan ng kahapon at ngayon. Habang inaayos ni Luz Viminda ang mesa, napansin niya ang isang lumang kahon sa ilalim nito. Hindi niya maalala kung kailan pa iyon naroon. Dahan-dahan niyang binuksan at nakita ang ilang lumang litreto, mga larawan ng mga pista, ng kanilang kasal, at ng unang bahay na sabay nilang itinayo ni Benji sa Bulacan. Sa bawat ngiti sa litreto, may kurot sa dibdib. Lalo na ang larawan kung saan nakayakap si Benji sa kanya, at sa gilid ng larawan, halos hindi pansin, may babaeng nakatingin sa kanila mula sa malayo. Hindi niya alam kung bakit, pero matagal niyang tinitigan ang babaeng iyon. May kakaiba sa mga mata nito, parang kilala niya, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Napahawak siya sa dibdib, akiramdam niya ay humigpit ang hangin sa paligid. Sino siya? At bakit siya naroon? Sa araw na iyon, lumabas si Luz Viminda upang maglakad-lakad. Gusto niyang maalis ang bigat sa loob ng dibdib. Ang mga kalsada ng Quezon City ay puno ng ingay, mga jeep na bumubusina, mga tinderang sumisigaw ng isda, mura lang, at ang mga amoy ng isaw at kap na nakahalo sa hangin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, parang hiwalay siya sa mundo. Para siyang multong naglalakad sa gitna ng buhay ng iba. Sa kanto, may maliit na photo studio. Ang pangalan ay pamilyar. Santo Studio, since 1974. Napahinto siya. Ang resibong nakita niya kagabi, may perehong pangalan. Mabilis ang tibok ng puso niya habang papalapit. Sa loob, sinalubong siya ng isang matandang lalaki, nakasuot ng salamin at may mabait na ngiti. Magandang umaga po, sabi ng lalaki. Matagal na po kayong hindi napapasyal dito, ma'am. Kayo po ba si Luz Viminda? Napatigil siya. Paano niyo ako kilala? Ngumiti ang matanda, ngunit may lungkot sa likod ng mga mata nito. Noong unang panahon, madalas po kayong pumunta dito. Kasama niyo po si Benji. Dito po ninyo pinadevelop ang litreto inyong dalawa sa payesta ng San Roque. At may isa pa po kayong pinadevelop noon. Napalunok siya. Isa pa, tumango ang lalaki. Isang litreto ng isang batang babae. Hindi ko malilimutan, kasi sabi ni Sir Benji, huwag niyong ipakita kay Mrs. ito. Parang may sumabog na tunog sa loob ng ulo ni Luz Viminda. Ang paligid ay umikot,
ang mga tunog ay humina. Isang batang babae, isang larawan, at isang pangako na huwag ipakita sa kanya. Ang tanong ay, bakit? Habang naglalakad pa uwi, hindi na niya naramdaman ang init ng araw. Sa isip niya, paulit-ulit ang imehe ng batang iyon. Minsan, ang mga lihim ay hindi nagtatago sa dilim, kundi sa gitna ng mga ngiti. At ang mga ngiting iyon, ang mga simpleng ngiti na dati niyang pinaniniwalaang totoo, gayon ay nagmumukhang mga maskara. Pagdating niya sa bahay, pinili niyang huwag muna isipin. Binuksan niya ang radio, umaasang may babalik nito ang katahimikan. Ngunit sa bawat tugtog, tila may mga salitang sumasabay. Hindi mo ba napapansin? Matagal ka nang nililinlang. Inilit niyang ngumiti habang nililinis ang mesa, habang pinupunasan ang mga baso, habang sinisikap paniwalaan ang sarili na baka maling akala lang lahat. Ngunit ang isip ay hindi natatahimik sa baka. Kapag nagsimulang pumutok ang duda sa puso ng isang tao, kahit gaano kalit, unti-unti nitong kinakain ang kapayapaan. Habang pinupunasan niya ang salamin sa sala, napansin niyang sa kanto ng salamin ay may maliit na piraso ng litreto, bahagyang nakasuksok. Kinuha niya ito. Ang larawan ay luma na, medyo kupas, ngunit malinaw pa rin ang mga mukha. Si Benji at ang batang babae, pareho silang nakangiti, nakatingin sa kamera, at sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalang hindi niya kailanman narinig, Marites. Ang mga daliri ni Luz Viminda ay bahagyang nanginig. Narinig niya ang sariling paghinga, mabilis at mabigat. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang pagkadismaya o ang pag-alam na sa lahat ng taon, may isang bahagi ng buhay ng asawang hindi niya kailanman nakilala. Bumukas ang pinto. Isang hangin ang dumaan. Tinanggay ang larawan mula sa kamay niya. Tumakbo siya upang habulin ito, ngunit nahulog ito sa ilalim ng lumang aparador. Nang yumuko siya para kunin, napansin niyang may isang maliit na kahon sa ilalim, balot ng lumang diaryo at may pangalan ni Benji sa ibabaw. Tinitigan niya ito. Ang puso niya ay kumakabog. Hindi pa niya binubuksan, ngunit ramdam niya na anuman ang laman nito, maaaring iyon na ang magbabago ng lahat. Sa labas, humina ang ulan, at sa huling sinag ng araw na tumama sa bintana, nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin, nakangiti. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, may halong takot. Dahil minsan, ang ngiti ay hindi tanda ng saya. Minsan, ito ang huling depensa bago tuluyang bumigay ang puso. At kung ikaw ang nasa lugar ni Luz Viminda, ipagpapatuloy mo pa bang hanapin ang katotohanan, kahit alam mong maaari nitong wasakin ang natitirang katahimikan ng buhay mo? Ilagay sa mga komento sa ibaba kung ano ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa kalagayan niya. Matapos ang 2 araw na pagtitiis, nagsimulang bumuhos ang mga alingaungaw na nakaraan sa isipan ni Luz Viminda. Hindi ito gulong, parang malalim na ilog na dahan-dahang umusbong ang letak. Ipinapakita ang hugis ng mga bagay na matagal nang nakabaon. Isang hapon, naglakad siya papunta sa maliit na plaza sa tabi ng simbahan ng San Roque. Ang init ng araw ay dahan-dahang nagiging ginintuang anino. Ang mga bata sa gilid ay tumatawa. Ngunit sa puso niya ay may bigat na hindi maalis. Doon niya nakita si Marites. Hindi agad siya nakilala dahil sa simpleng bihis. Ngunit nang tumingin ang babae, may pamilyar na sigla sa mga mata nito. Ang parehong tingin na nakita niya sa kupas na larawan. Nakaupo si Marites sa isang bangko. Hinahawakan ang rosaryo ng mahigpit. Ang mga daliri nito ay may bakas ng hirap at panahon. Naglakad si Luz Viminda papalapit na may pagsubok na hindi may paliwanag. Magandang hapon po. Mahina ang pagbaiti. Tinignan siya ni Marites ng mabuti. At ang sagot na dumating ay hindi direktang sagot. Isang simpleng ngiti na may bakas ng pag-iingat at tanong. Ang tanong ay tila payak, ngunit may tunog na nag-eksyo sa loob ni Luz Viminda. Bakit kailanman ipinagbabawal ni Benji ang isang larawan? Bakit may isang mukha na itinatago mula sa kanya? Habang nag-uusap sila, dahan-dahang lumalabas ang mga salita na parang piraso ng sirang salamin. May pakinabang na nakikita pero hindi buo ang anyo. Hindi rin nagpakita ang damdamin si Marites. May pagbubukas siya na hindi tuluyang malinaw.
May mga bagay na hindi sinasadya, bulong nito habang tumitingin sa malayo. Pero may mga taong pinipiling manatiling tahimik dahil takot sa iba pang masakit na katotohanan. Ang pagbigkas ng mga salitang iyon ay parang isang maliit na pako sa dibdib ni Luz Viminda. Sekit na tumusok at hindi agad nawawala. Agwi niya, inarangkada niya ang mga lumang gamit sa mesa, mga resibo, litreto at isang maliit na diary na may tekip na kulay asul. Bawat pahina ng diary ay tila maliit na ilaw. May mga pangalang lumilitaw, Cubao, Marikina, Bulacan. May mga pahayag tungkol sa isang batang babae na minsan nagbigay ng ngiti kay Benji sa isang panahon ng kaguluhan at may mga pangungusap na nagmumungkahi ng isang desisyon na puminit sa kanila. Ngunit ang mga pagbubunyag ay nag-iingat, nagpapalutang lamang ng sapat na email para pukawin ang isip. Hindi pa buo ang larawan, at ang utok ng sinumang nakikinig ay pilit bumubuo ng sarili nitong bersyon. Sa gabi, naglakad siya sa kalsada kung saan palaging nagtitipon ang mga kapitbahay. Ang mga usapan ay pabalita, mga biro, mga kwento ng araw, ngunit ang mga tingin sa kanya ay may bahagyang pag-iingat para may alam ang ilan ngunit hindi sinasabi. May isang matandang kapitbahay ang nagtanong, "Bakit ka nagmumukhang may iniisip, Minda?" Hindi niya sinagot agad. Sa halip, dahan-dahang binuksan niya ang diary at hinawakan ang isang pahina na may nakasulat na pangalang Marites. Ang puting liwanag ng poste ng kalye ay tumama sa pahina at ang anino ng kanyang kamay ay nagmukhang kasamang sumisilip sa nakaraan. Sa dilim ng gabi, nagising siya sa isang panaginip, mga mukha at salita na mabilis na dumaan. Isang batang tumatawa sa tabi ng ilog, isang sulat na tinatakpan ng ulan, isang pangakong binitiwan sa ilalim ng mga bulaklak sa pista. Nagising siya na nanginginig, dala ang isang panibagong banayad ng pagdududa at pangungulila. Napagtanto niya na ang katotohanan ay hindi linear. Ito ay kumpol-kumpol ng mga piraso na kailangang buuin. Ang puso niya ay kumakaba hindi lamang dahil sa takot kundi dahil sa isang di mapaliwanag na pagnanais na malaman ang buo. Kinabukasan, pumunta siya sa lumang photo studio sa Cubao. Umasok siya sa loob at sinalubong siya ng amoy ng chemical at lumang pepel, isang kakaibang bango na nagbubuo ng memorya. Ang may-ari, isang matandang lalaki, ay tumingin sa kanya ng may pagkabihani at pagkamangha. "Kayo to ba si Luz Viminda? Dala niyo po ba ang larawan?" Tanong nito na tila nakahanda na sa sagot, ngunit sa halip na diretsong sagutin, hinanap ni Luz Viminda ang kahon kung saan nakaimbak ang mga negatibo. Nang itulak niya ang tekip, isang printed na larawan ang lumitaw. Si Benji kasama ang batang babae na may nakasulat sa likod ang pangalang Maret sa maamong sulat kamay. Bumalik siya ng bahay bit-bit ang larawan. Habang tinitingnan niya ang mukha ni Maret sa papel, may isang sensasyon na kumakaripa sa loob ng dibdib niya. Hindi lamang pagtataka, kundi isang lumalalim na pangungulila sa mga oportunidad na nawala. Ang mga ngiti sa lumang larawan ay nagiging mga tanong sa kanyang isipan. Sino ang pinoprotektahan ni Benji noon? Sino ang hinihimok ng kanyang katahimikan? At higit sa lahat, ano ang ginawa ni Luz Viminda na maaaring nakaambag dito? Ang mga salita sa diary na hindi pa niya binubuksan ng buo ay tila naglalaro sa gilid ng kanyang pagkamalay, naghihintay na pagdugtungin. Habang ang gabi ay humihigpit at ang tanglaw ng lampara ay naglalagay ng malamyos na liwanag sa mesa, napansin niya ang isang bagay na hindi niya napansin kanina. Sa ilalim ng lumang aparador, may mahabang sobre na may sulat kamay ni Benji. Kinuha niya ito na may pag-aalinlangan. Isang salita lamang ang malinaw sa harap, huwag. Ang tinta ay medyo kumupas, ngunit ang utos ay hindi nagbibiro. Para kanino iyon? Para sa sinong itinatagong larawan at alaala. Ang simpleng papel na iyon ay nagbukas ng mas maraming tanong kaysa sagot, at sa sandaling iyon, namalay siya na ang pagbukas ng lihim ay maaaring magdala ng sakit o kalayaan. Ngunit alin sa dalawa ang pipiliin niya? Nagbago ang kulay ng umaga sa bahay ni Luz Viminda nang dahan-dahang buksan niya ang sobre ni Benji. Ang papel ay may bahagyang amoy ng lumang kandila at singaw ng ulan, mga bagay na nagpapabalik ng alaala ng mga gabi nilang magkasama.
Hindi niya inakala na ang ilang salita sa papel ay kayang magpabago ng daigdig sa loob ng ilang linya. Minda, patawarin mo ako, simula ng liham, at sa likod ng paghingi ng tawad ay isang pahayag na nagpabati sa tuwid niyang mundo. May anak si Benji bago pa sila magpakasal. Parang may tumusok sa puso ni Luz Viminda. Ang mga ngiti sa lumang larawan ay nagiging mga anino. Ang mga gabing puno ng kwentuhan ay nagiging tanong na gumugulo sa isip. Hindi lang ang kawalan ng pag-ibig ang sakit, kundi ang pagtataksil ng tiwala. Himinga siya ng mabagal, tinisil ang sulat sa pagitan ng mga daliri, at ang paligid ay tila humina. Sa labas, ang mga tunog ng Quezon City ay nagpatuloy, mga jeep na bumubusina, mga tindera ng isaw na nagbibili. Ngunit sa loob ng bahay, ang oras ay parang huminto. Umalis siya ng maikling lakad para linawin ang isip. Ang init ng araw ay humahaplo sa kanyang pisngi habang ang amoy ng bagong lutong pandesal ay pumapasok sa hangin. Sa daan, ang mga kapitbahay ay nagbubulong ng hindi naman tahasan. May ilan na tumingin ng may simpatiya. May ilan na tila may nalalaman ngunit pinipigilan ang dila. Dala niya ang litreto ni Benji kasama ang batang babae na may nakasulat sa likod na Maritz, at sa bawat hakbang ay parang lumalalim ang kirot. Pagbalik niya sa bahay, hindi na niya napigilang harapin si Benji. Ang sagot ng lalaki ay mababaw at puno ng pag-atubili. Akala raw niya ay pinoprotektahan niya ang pamilya kung itatago muna. Ngunit ang pagtatago ay naging pader na humiwalay sa kanilang mga gabi at nagbabadya ng mga lihim. Sa mga putol-putol na pangungusap at may mga sandaling tahimik na paghinga, lumabas ang ilan sa mga dahilan. Isang pagkakamali noong kabataan, takot sa kahihiyan, at ang paniniwala na ang katotohanan ay mas mapanganib kaysa sa paglimot. Hindi tumigil ang isip ni Luz Viminda sa pag-usisa. Bumalik siya sa Cubao kung saan nakaimbak ang mga negatibo. Kausapin ang matandang may-ari ng photo studio. Buksan ang mga kahon ng lumang larawan. Natuklasan niya ang mga pahiwatig, mga naglalakihang ngiti sa litreto, isang pangalan na paulit-ulit lumilitaw sa diary, at mga petsa na tila tumuturo sa mga panahong sinasabi ni Benji na siya'y nasa trabaho. Ang mga pahiwatig ay hindi kumpleto, ngunit sapat na para may pukaw ang isang bagong uri ng galit. Hindi sa tao, kundi sa pagtatangka ng isang relasyon na mamuhay sa mga pagtatakip. Isang hapon, habang sinusuri ang lumang diary, napagtanto niya ang dami ng sandaling inakala niyang normal noon. Mga text na hindi sinagot ng agad, mga gabi na umuwi ng may kalakip na pagod na hindi may paliwanag. Ang utok niya ay gumuhit ng bagong larawan mula sa mga piraso, at ang larawan na iyon ay hindi maganda. Lumutang din ang mga alaala ng mga maliit na pag-uusap na agad niyang pinawi bilang hindi mahalada. Gayon, bawat maliit na pahiwatig ay tila bato na ibinabato sa bintana ng kanyang katiyakan. Sa kalye, narinig niya ang mga kapitbahay na nagbubulong. Ang ingay ng tsismis ay dahan-dahang lumalawak. Ngunit malalim sa loob niya, mas mabigat kaysa tsismis ang pagkabigla ng pagkakatuklas na ang tao na buong puso niyang minahal ay may bahagi ng buhay na hindi niya pinayagan makita. Ang tanong na nagpapatigil sa kanya ay hindi na lamang bakit, kundi ano ang aking naging bahagi dito. Dahil habang sinisi niya ang itinatagong bahagi ng buhay ni Benji, unti-unti ring lumilitaw ang mga alaala ng kanyang sarili, mga desisyon noon na maaaring nakaapekto sa daang tinahak ng iba. Nang gabing yun, habang nag-iilaw ang lampara at humahina ang ulan, may kumatok sa pinto, malakas at may determinasyon. Bahagyang nanginig si Luz Viminda nang bunutin ang hawak na larawan mula sa mesa at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa harap niya ang isang mukha na hindi niya inaasahan. Si Maritz. Hindi mayaman, hindi antagonistic na sumulpot. Isang babae na may mga mata na puno ng pagod at pagkasabik sa perehong oras. Himarap sila ng walang maraming salita, ngunit sa pagitan ng kanilang dalawang tingin ay may lumitaw na bagong tanong. Isang tanong na hindi babayaran ng mga nagdaang paliwanag. Sa kanyang kamay, may hawak na maliit na piraso ng papel. May nakasulat lamang na dalawang salitang nagpaantig ng mga ugat ng kaniyang takot. Alam ko.
Ang mga titik na iyon ay parang malamig na hangin na dumampi sa balikat niya. Sino ang nagpadala? Anong bahagi ng katotohanan ang pinipili ng dahan-dahan na lumabas? At higit sa lahat, handa na ba siyang harapin ang sumunod na kabanata? Isang kabanata maaaring si Rain ang natitirang ilusyon o magbigay ng pahiwatig ng paglaya. Nagbago ang hangin sa loob ng silid ng dahan-dahang buksan ni Luz Viminda ang maliit na kahon na may pangalan ni Benji. Ang tekip ay malumanay na sumabit sa mga daliri niya at ang liwanag mula sa isang lamparang puno ng alikabok ay nagbigay buhay sa mga lumang bagay sa loob. Mga resibo, isang sobre na may tinta ng ulan at isang liham na tila pinagsikapan ng panahon na maging lihim. Inilapag niya ang liham sa mesa at binuksan. Ang mga salita sa papel ay simple ngunit matimbang. Harang bato na inihulog sa gitna ng mahinang lowa. Minda, kailangan mong malaman ang totoo. Ako'y may anak bago pa tayo magpakasal. Tila kumunot ang mundo kay Luz Viminda. Ang tunog ng labas, mga jeep na humuhuni, mga nagtitinda, ay napahina. At ang bahay ay naging isang maliit na teatro kung saan siya lamang ang manonood. Inabot siya ng alaala ng isang gabi na kalahating natatandaan. Nakatagong pag-iyak, isang desisyon na ginawa dahil sa takot, at isang pangako sa sarili na huwag ilabas. Dahan-dahan niyang naalala ang kanyang sariling kasaysayan. May isang panahon na pilit niyang tinakpan ang isang lihim. Isang pagbubuntis na hindi niya inangkin dahil sa kahihiyan at takot sa paghato. Hindi niya inakala na ang lihim na iyon ay may magiging hugis at pangalan, Ma-rights. Muntik siyang pumalya sa paghinga. Sa loob ng mesa may lumang baukwet ng plastik na buloklak, ang perehong kulay ng mga buloklak noong araw ng pista, at isang maliit na piraso ng pepel na nakunwaring hindi mahalada. Ngunit ang mga bagay na iyon ngayon ay tila palatandaan, mga desisyon noon na hindi niya inisip na mabubunyag. Ang katahimikan ay nabiyak ng isang tanong na hindi niya kayang itokwil. Kung siya ang may lihim, aano siya naging biktima ng lihim din ng asawa? Naglakad siya palabas, dalang liham at ang bigat ng mga alaala. Ang araw ay tila mainit na lang, ngunit may malamig na hangin na dumampi sa kanyang lig, gaya ng palad ng nakaraan. Sa simbahan ng San Roque, himarap siya sa altar at nadbulong, hindi para humingi ng kapatawaran lamang, kundi para itanong kung paano niya haharapin ang bagong katotohanan. Ang mga dasal ng kapitbahay na nagbubukas ng kanilang mga bintana ay nakarating sa kanya na parang mga nota ng isang lumang awit, apanatag at panlalambot, ngunit hindi sapat para pagalingin ang sugat. Pag-uwi, sinalubong siya ng tanong mula kay Benji. Bakit niya binuksan ang kahon? Ang sagot ni Luz Viminda ay napakalit, ngunit puno ng tunog. Kailangan kong malaman. Nagkatinginan sila na parang dalawang estranghero na matagal nang nagbabahagi ng tahanan. Hindi nagtagal, inabot ni Benji ang isang maliit na larawan at hinawakan ang kamay ni Luz Viminda. Ang paghawak ay hindi mabigat, ngunit para sa kanya, ang mundo ay muling nag-iba ng timpla. Sa larawan, makikitang makalapit ang mukha ni Benji at isang batang babae. Naglalaro sa gilid ng ilog, ang perehong batang nakita niya sa lumang kahon. Hindi ko alam paano sisimulan ito. Wika ni Benji nang halos hindi marinig. Inisip ko noon na pinoprotektahan ko tayo. Ngunit ang paglihim, naging pader. At hindi ko alam na makakalas din ito. Ang kanyang tinig ay may halong pagsisisi at pagkasugat. Si Luz Viminda, na noon ay puno ng galit, ay nakaramdam rin ng kakaibang lungkot. Hindi lamang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa bigat ng kanyang sariling nagawang lihim. Sa ilalim ng mesa, natagpuan ni Luz Viminda ang isang lumang sobre na may pangalan niya. Ito ang lihim na isinulat niya para sa sarili maraming taon na ang nakalilipas. Binuksan niya at binasa, isang tala ng isang gabing puno ng takot, desisyon, at isang pagpili na inisip niyang kailangang gawin para sa pamilya. Ang mga salita niya noon ay payak at puno ng pangungunaw. Mas mahalaga ang katahimikan kaysa sa isang pangalan. Habang binabasa, unti-unting lumutang ang larawan ng batang iniwan niya. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sa paniniwala na iyon ang makakatulong sa kanilang pangalan, sa kanilang pamilya.
Ngunit ang pinakamabigat na sandali ay dumating si Maritz sa pintuan, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang babae na may mukha ng kanyang nakaraang desisyon. Sa pagtingin ni Luz Viminda, nakita niya ang mga marka ng panahon sa mukha ni Maritz, ang perehong mga mata na minsan nagbigay ngiti kay Benji. Gayon ay puno ng tanong at hinanakit. Bakit ninyo ako iniwan? Unang tanong ni Maritz. At simpleng salita lamang iyon, ngunit parang isang pader ang bumagsak sa dibdib ni Luz Viminda. Hindi niya agad nasabi ang anumang paliwanag. Ang mga dahilan niya noon, kahihiyan, takot, pangamba, ay nagmistulang mga maliliit na bato na hindi na sapat para ipagtanggol ang isang buhay. Ang mga salita ni Maritz ay pumitas ng hangin mula sa dibdib niya. Hindi ako nagtanong noon para sisihin kayo. Nais kong malaman kung bakit hindi niyo ako pinangalanan. Sa pagharap sa anak na hindi niya inangkin deity, naramdaman ni Luz Viminda ang bigat ng mga taon. Ang bawat desisyon ay may kaakibat na sugat na dahan-dahang umiigib sa pag-iral. Sa gitna ng pag-uusap, lumitaw ang isang lihim na hindi inaasahan, isang sepilyong na puno ng tinta, at isang piraso ng papel na may pangalan ng isang tao na hindi pa nababanggit, Aling Rosa. Ang pangalan ay nagdulot ng kakaibang reaksyon kay Maritz. Ang mga kamay niya ay nanginig. Sino ang Aling Rosa? Bakit niya nabanggit? Sa sandaling iyon, napagtanto ni Luz Viminda na ang kuwento ay mas malalim kaysa sa kanilang tatlong puso. May ibang tao, ibang desisyon, at ibang kapalit ng katahimikan. Ang liwanag sa silid ay nagkumpas ng kakaiba, mga anino na parang gumagalaw sa ritmo ng hangin. Ang tanong na pumipigil sa bawat isa sa kanila ay hindi na lamang kung ano ang nangyari, kundi kung sino pa ang bahagi ng lihim na ito. At habang naghahanda silang harapin ang isang pangalan na tila nagsisimula lamang magsalita sa dilim, may isang pahiwatig na dumampi sa isip ni Luz Viminda. May pahinang hindi pa niya nabubuksan sa diary, may larawan na nakatago pa sa bowl, at isang tawag na maaaring magdala ng mas malalim na katotohanan. Nagbago ang umaga nang muli nang pumasok si Luz Viminda sa mga pahinang hindi pa niya nabubuksan. Ang tinta ay kupas ngunit ang pangalan, Aling Rosa, ay malinaw at parang may tunog ng kawali sa pelengke. Hindi niya maalala agad kung sino iyon, hanggang sa ang amoy ng bagong lutong pandesal sa alaala ay bumalik at napagtanto niyang may taong palaging tumutulong noon sa kanilang bahay. Ang katanungan ay nag-umapaw. Bakit may paulit-ulit na pangalan na nagtuturo ng ibang daan? Naglakad siya papunta sa pelengke. Ang mga tindera ay nag-aayos ng gulay, ang mga bata ay naglalaro, at sa isang tabi isang babae na may mga kamay na parang nabuo ng siglo, si Aling Rosa. Nang makalapit siya, hindi agad nagbago ang mukha ni Aling Rosa. Alam na agad nito kung bakit siya naroroon. May dalang tanong ka, Minda. Simula nito, at ang tinig ay banayad ngunit may bigat ng katotohanan. Sa maliit na upuan sa tabi ng karinderya, umupo sila. Ibinunyag ni Aling Rosa ang mga piraso ng kwento. Si Benji raw ay madalas humingi ng tulong, hindi para sa sarili kundi para sa isang batang babae na walang sino man. May mga pondo na ipinapadala, mga gamit na iniipon sa isang maliit na kahon, at mga beses na kailangang magtago dahil sa takot sa tsismis. Hindi malinaw kung anong relasyon ang mayroon si Benji sa batang iyon, ngunit ang pag-ulit ng mga pangalan at resibo ay nagpabigat sa dibdib ni Luz Viminda. Unti-unti niyang naramdaman na ang bahay nila ay may nakatagong kwarto na hindi niya alam. Pag-uwi niya, sinulat niya ang bawat detalye sa mesa, mga resibo, mga litreto, at ang isang maliit na piraso na karton na may tatak ng repair shop. Ang mga pahiwatig ay unti-unting nagliligid sa isang imehe, hindi pa buo, ngunit sapat upang pukawin ang mga tanong na noon ay itinaboy niya sa sulok ng isipan. Hindi na ito simpleng pagtatangka na itago ang kahihiyan, tila may masalimuot na dahilan, isang utang ng loob, isang pangakong hindi madaling sirain. Isang araw, nakipagkita siya kay Mang Carlo, ang lalaking binanggit ni Aling Rosa. Matagal na siyang kilala sa simbahan at kilala sa pag-aayos ng mga papeles at bayaring. Nagulat siya nang ang boses ni Mang Carlo ay may pagkadurog. Hindi siya agad nagbigay ng buong pangalan.
Ngunit may mga pasilyo ng salaysay na nagbigay ng hugis sa isang panahong kailangang itago. May pabor na binayaran noon sa pamamagitan ng pagtulong sa isang bata, at ang paglihim ay naging paraang proteksyon laban sa mabilis na paghuhusga ng komunidad. Sa dila ni Mang Carlo, lumabas ang isang pangungusap na kumuha ng hininga ni Luz Viminda. Mga taong nagtatago ng katotohanan dahil inakala nilang iyon ang tama para sa iba. Paglipas na ilang araw, nabago ang kilos ni Maritz. Ang mga pag-uusap nila ni Benji ay hindi na lamang formal. May sandali silang nakakaintindihan na hindi kailangan ng salita. Nakita ni Luz Viminda ang isang pagtingin na puno ng paghihirap. Isang uri ng pagtingin na nagwulat ng mga hindi nasabi. Sa isang gabi, tinanong ni Luz Viminda ng diretso si Maritz, at ang sagot ay isang mahabang paghinga. Hindi ko hiniling na ikaw ang mag-ako ng lahat, Minda. Ngunit may mga pangyayari na ginawa kaming dalawa ng buhay. May tono ng pagpapakumbaba at hindi pagkasundo, ngunit hindi din kumpletong pag-aliwalas. Ang pagkakatuklas ay hindi nagbigay agad ng kalutasan. Sa halip, nagbukas ito ng mga pintuan, mga pinto na kailangang puntahan ng may katapangan. Habang binubuksan niya ang mga kahon at binabasa ang mga lumang sulit, napagtanto niya na may bahagi rin siyang ginampanan. Isang desisyon noon na naging dahilan upang may batang mawala sa kanyang pag-aalada. Hindi ito simpleng kwento ng pagtataksil lamang. Ito ay kwento ng mga tao na gumagawa ng pagpipilian sa ilalim ng matinding hinaing at kahihiyan. May mga gabi na nalulunod siya sa damdamin, galit sa asawa, awa sa batang naapektuhan, at malaking hiwaga tungkol sa kung sino pa ang nagtulak sa mga lihim na ito. Sa isang pag-ikot ng pangyayari, lumitaw ang pangalan na hindi niya inaasahan, Mang Carlo, bilang tagapamagitan, at kasama nito, isang bagong linya ng tanong, sino pa ang tumutulong at bakit hindi ito ipinakita sa kanya? Ang idea na may mas maraming kasangkot ay nagbunsod ng kakaibang takot at pagkamaingay sa loob. Sa isang gabi, dumating ang isang liham, walang lagda, puti at malamig. Isang pangungusap lamang ang nakasulat. Hindi lahat ng lihim ay para mapangalagaan. May mga lihim na naghihintay na magdala ng kapayapaan kapag nalantad. Ang mga salita ay tila may dalang hamon at paanyaya. Sino ang nagpadala? At anong kapayapaan ang tinutukoy? Ang mensahe ay nagdulot ng kakaibang katahimikan. Hindi takot lamang kundi isang panawagan. Habang pinagmamasdan ni Luz Viminda ang krusipanyo ni Benji at ang larawan ni Maritz, napagtanto niya na ang susunod na hakbang ay hindi na lamang paghahanap ng katotohanan, kundi pagpapasya kung paano haharapin ang resulta nito. May mga taong pinoprotektahan dahil pagmamahal, at may mga taong napapahiwalay dahil sa takot. Ang tanong ng ngayon ay hindi na lamang kung sino ang nagsimulang magtago, kundi kung sino ang karapat-dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon. Sa paghahanda niya para sa bagong araw, may tumunog sa kanyang telepono, isang numero na hindi nagpapakita ng pangalan. Ang pagkapili ng kanyang puso ay nag-udyok sa kanya na sagutin. Sa kabilang linya, may isang mahinang boses, hindi na kailangang takutin pa ang iba. Oras na upang magsabi na. Sa maliit na tunog na iyon, napagtanto ni Luz Viminda na ang dulo ng isang lihim ay maaaring maging simula ng isang mas masakit, ngunit totoo na kwento. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa isang taong naghahanap ng pangalan at ng isang pamilya na naputo. Hindi madaling desisyon ang naghahari sa dibdib niya. Ang bawat paghinga ay may kasamang tanong at pagnanais ng kaliwanagan. Habang tumitingin siya sa larawan ni Benji at Maritz, naramdaman niya ang halo ng galit at awa, dalawang puwersa na nagtutulungan at nag-aaway sa loob ng kanyang puso. May isang bahagyang pag-ikot ng mundo sa isipan niya. Ang pagpili ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buhay na nawala at sa taong naghahanap ng sagot. Sa umagang malamig na may alet mula sa Manila Bay, nakatayo si Luz Viminda sa pampang, ang mga paa niya bahagyang nababasa ng banayad na alon. Kasama niya sina Benji at Maritz, tatlong katauhan na pinagtakpi ng mga lihim at ng mga desisyong humubog sa kanilang buhay. Hindi ito eksena ng sigaw. Ito ay isang tahimik na pag-aayos, kung saan bawat salita ay may timbang at bawat katahimikan ay may dalang kahulugan.
Si Benji ang unang tumayo at iniletag sa mesa ang isang maliit na kahon. Sa loob nito, mga lumang larawan, mga resibo, at mga sulat na naglalahad ng isang buhay na inalagaan ng palihim. Hindi para siraan ang sinuman, bungad niya ng malumanay, kundi para ipakita ang dahilan ng mga ginawa ko noon. Ang pag-aamin na iyon ay parang pag-ikot ng isang kalanse na matagal itinago. Hindi perpektong pag-amin, ngunit totoo. Napagtanto ni Luz Viminda na ang katotohanan ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para kay Maritz at para sa mga taong naimpluwensyahan ng mga lihim. Himing na si Luz Viminda ng malalim. Sa dibdib niya ay naghalo ang galit, awa, at pagnanais na maunawaan. Hindi niya hiniling ang agarang patawad. Ang gusto niya ay malinaw na pagtingin sa mga pangyayari. Inamin niya na may desisyon siyang ginawa noon dahil sa takot, isang pagpili na inakala niyang makakabuti sa pamilya. Ngayon, ang mga bunga ng pagpili niyang iyon ay lumitaw bilang mukha ni Maritz. Tumindig si Maritz at tumingin sa dagat. Hindi ako naghahangad ng paghihiganti. Wika niya ng may payak na tapang. Ang gusto ko lang ay malaman ang aking pangalan at ang dahilan kung bakit ako inilihim. Ang boses niya ay malumanay ngunit matatag, salitang humihiling ng pagkilala. Sa mga mata niya makikita ang lalim ng taon ng paghahanap. Nagkalat sa ibabaw ng mesa ang ebidensya, mga padalang lihim, damit na iniabot sa gabi, tala mula sa isang repair shop. Unti-unti, nabuo ang imehe. Hindi simpleng pagtataksil kundi isang komplikadong galaw ng pagprotekta at takot sa paghatol ng lipunan. Ngunit kahit nalinawan ang bakit, nanatili ang kirot ni Luz Viminda, ang pakiramdam ng pagkukulang at pag-iwas. Ang pinakamalakas na sandali ay dumating nang inabot ni Maritz ang isang maliit na liham kay Luz Viminda, isang sulat mula sa ina na naglalahad ng takot noon na pangalanan ang anak. Habang binabasa, nakita ni Luz Viminda ang sariling refleksyon sa mga salita. Hindi siya perpektong bayani o kontrabida, kundi isang taong napilitan ng takot at ng mga panuntunan ng komunidad. Ang pag-iyak niya ay malumanay ngunit matindi. Tila ang dagat na katabi nila ang nagbubuni at nagluluksa sabay. Ngunit hindi automatiko ang kaginhawaan. Nabuhos ang tanong, ano haharapin ng komunidad ang paglilinaw? May banta ng sismis, may posibilidad ng paghato, at may takot sa sira ng pangalan. Sa isang munting pulong sa simbahan, tayo ng pari, ang pagkilala at kapatawaran ay proseso, hindi suntok sa hangin. Ang pagbabago ay nangangailangan ng panahon at ng pagtanggap mula sa iba. Sa pagdaan ng oras, napagtanto ni Luz Viminda ang lawak ng epekto ng kanyang hindi pagkilos noon. Hindi lang siya ang nasaktan, may isang taong inabot ng buhay na walang pangalan. Ang mga piraso ng kwento, mga sulat, resibo, larawan, ay naging mga trigger sa puso at utak niya. Naunawaan kung paano ang isang kalahating katotohanan ay nagdudulot ng gap na pilit pinupunan ng isip ng alinlangan at sakit. Sa pinakamabigat na sandali, naganap ang hindi inaasahan, isang tahimik na ritual ng pagkilala. Hinawakan ni Benji ang kamay ni Luz Viminda at inabot naman ni Luz Viminda ang kamay ni Maritz, hindi bilang pag-angkin kundi bilang pag-amin at pagkilala. Ang pagkakadugtong na iyon ay hindi solusyon sa lahat ng sugat, ngunit isang malakas na simbolo. May tao pa ring pipiling maglatag ng tulay kaysa magtayo ng pader. Sa sandaling iyon, parang huminto ang dagat, ang alon ay nagbigay ng pahintulot, at ang tatlong puso ay sabay-sabay huminga. Gayunman, may natitirang misteryo. Isang liham mula kay Aling Rosa ang lumitaw. May pahiwatig tungkol sa isang tala na inilaan sa iba. May tawag mula sa malayong bayan na nagbanggit ng isang pangalan na hindi pa nababanggit. At may kwentong umikot sa repair shop na tila may dagdag pang ebidensya. Ang mga bagong piraso ay hindi nagtapos ng kwento. Bakos, nagbukas ng panibagong pinto. Bago magtapos ang araw, naglakad muli ang tatlo sa pampang. Hindi na nila inaasahan ang mabilisang paghilom. Alam nila na ang katotohanan ay unang hakbang lamang. Susunod ang pagharap sa komunidad, ang mga pag-uusap na magdudulot ng kirot o pagkakaunawaan, at ang pagsusumikap na may tuwid ang mga mali. Ngunit sa maliit na pagyapak nila sa buhangin, may bagong simula, hindi perpekto,
Hindi agarang lunas, ngunit totoo. Sa huling tingin ni Luz Viminda sa tubig, nakita niya ang refleksyon ng mukha, tagod, sugatan, ngunit may kakaibang liwanag. Hindi ito katapusan. May mga sulat pa ring nakatago at mga pangalan na kailangang tawagin. Ngunit sa unang pag-amin na iyon, natagpuan niya ang simula ng isang landas tungo sa pagkilala.